Okay. Hello, everyone. Good morning, IMG. Good morning, world. Good morning sa lahat pong makikinig sa mga oras na ito. Welcome po sa membership orientation ng IMG. Atin pong pag-aaralan kung ano yung mga konsepto na ipinapahatid ni IMG sa bawat mamamayang Pilipino. Welcome to membership orientation. By the way, I'm Lotis Toriano, one of the Senior Marketing Director here in IMG. I'm 8 years in IMG already and continue learning. And at the same time, I share what I've learned from IMG. IMG, where innovation meets inspiration. Ano po ba yung naiintindihan natin pag nakakarinig tayo ng innovation? Pagbabago. Marami pong nagsasabi na maraming pagbabago na sa ating kapaligiran right now. But true in din, marami pa rin ang ayaw mag-adapt ng pagbabagong sinasabi. Pero kung kayo'y matututo, is pati buhay natin is kaya nating isunod sa makabagong kaparaanan at kung paano tayo umunlad. Yun ang sabi. Si IMG is determined to reach 10 million families by year 2020. Right now, we are doing our advocacy for campaigning a financial literacy. Okay. Sa ating mga buhay, sa buhay po natin, iba-iba yung pinagdadaanan nating challenges. Challenges sa ating buhay. Sabi dito, pero dito sa teaching ni IMG is we will just tackle the 4 major areas. The challenging futures of Filipino will face increasing challenges in 4 major areas. The first one is uncertain labor market. Uncertain labor market, automation and powerful software continue to replace more and more workers. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Right now, being as an OFW tayo, sa iba't ibang dako man tayo ng mundo, is para tayong maapektuhan ng uncertain labor market na sinasabi. It's because for the automation and powerful software. Gaya na nga lang po ng mga bangko. Before, ang bangko natin is napakaraming teller. But right now, kukunti na lang po. Yun po yung isang effect ng automation powerful na sinasabi. Na patuloy na nababago. So, nor po lahat na, ang mga manpower po is nababawasan na ng trabaho. So, dapat kung ano po yung naririnig natin at may nag-share sa atin ng makabagong kaalaman, let's try po na ma-adapt natin ito para hindi tayo masyadong matamaan ng yung effect po ng uncertain labor market. Right now, gaya nga ng nangyayari dito sa Hong Kong is alam naman natin na buong mundo na is nasasakop na ng NCOV na sinasabi, NCOV-19. But true and din, walang nakakalabas, walang nakakapag sa kanilang trabaho. Pero pag marunong po tayo at matutunan natin yung mga bagong kaparaanan, pwede po tayong makabuild ng kaalaman na magagamit natin sa ating pamumuhay. And second one is an era of easy access to money through easier loans and credit cards. Many people went through a lifetime of heavy debt and have to work beyond 60 years of age to survive. Ano po yung sinasabi ditong yung era of easy access to money? Dito po tayo sa Hong Kong right now is dito madali ang pera. Kung gugustuhin mo, isang click mo lang, pwede kang magkaroon ng pera. Pero yung outcome po nun, later on is napakahirap sa atin pag hindi po natin pinag-isipan kung ano yung mga hakbang na gagawin natin. Kaya dapat po maunawaan natin na nang maayos kung paano natin isa pamumuhay yung sinasabing effect nun.
Dapat yung mga ano po, yung credit card naman na sinasabi, hindi naman po masamang magkaroon ng credit cards. Pero gamitin natin ito sa maayos na kaparaanan. Hindi po natin ito gagamitin sa pambili lang ng kung ano-ano. Kasi mababaon po tayo sa pangungutang pag nangyari yon. At hindi natin, kulang tayo sa kaalaman, hindi natin na pag-isip-isip kung paano gamitin. Kasi ako, my friend ako, marami siyang credit card. Sinasabi sa akin na, uy, i-refer kita para magkaroon ka ng credit card. Sabi ko, no, thank you na lang po. Kasi ayaw kong sumakit ang ulo ko ba. Kung ano lang yung nasa palad ko, iyon ang aking dapat i-maximize. Kung ano lang yung kaya ko. Para hindi ako mapunta sa pagkalubog ng utang. Kasi na-observe ko siya, bili sila ng bili kung ano-ano. Ginagamit nila yung kanyang credit card. Ang credit card po is okay. Pero let's use this na pwede nating masabi na for emergency purposes. Yun po yung dapat nating maunawaan. And the third challenges is the high cost of education as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. Ito pong high cost of education, kung yung may mga anak po sa atin is maliliit pa, pwede po tayong paghandaan yung kanilang pag-aaral. From high school to kolehiyo, malaki-laki po yung gastusin na noon kasi pataas ng pataas yung cost of education natin. At una, kung hindi natin ito ma-prepare para sa ating mga anak, sooner is, ang bagsak natin is, bahala na si Batman at wag ka na lang mag-aral o kaya ito na lang course ang gusto mo. Eh kung yung anak mo po is gustong-gusto yung isang course, wala kayong naihanda. Masakit sa anak mo at masakit din sa iyo. Ako po, malaki ang impact nito sa akin, yung high cost of education. It's because yung parents ko hindi nag-prepare. That's why na hindi kami nakapagtapos talaga in kolehiyo lahat. Kasi sabi nga, nung nanay ko sa tatay ko, yun ang laging binubukang bibig ng nanay ko na i-prepare yung pang-college namin. But yung tatay ko kasi isigulakit. Hindi ba siya nakinig sa nanay ko? Tapos yung lola ko, sinasabihan din ng nanay ko na kung ayaw magtrabaho yung tatay ko, huwag niyong papatrabahuhin. Basta hindi kayo nagugutom. Hindi yun yung point ng nanay ko eh. Kasi may sarili na silang pamilya. Dapat magsikap para sa amin. Pero hindi po nangyari yun, sad to say. Kaya kung sino man po yung nakikinig right now, dapat po maintindihan natin na kung maliit pa, mahal natin yung mga anak natin, pag-isipan po nating ma-prepare yung kanilang sa edukasyon para yun lang po ang mabibigay natin sa ating mga anak. And number 4, increasing cost of living make many people have difficult in saving money for the future needs. And when the need arise, emergency, the only option is debt sa pangungutang. Right now po, pataas na pataas yung mga bilihin natin, yung sa daily living natin, kinakapos tayo. It's because napamahal ng pamahal. Dati yung 1,000 pesos, nung bata pa ako, madami kaming nabibili. But now, pwedeng-pwede mo na lang bitbitin sa isang daliri mo yung bibilhin mong bagay. Tapos, kung kulang pa yung, nagkukulang yung sahod, kasi pamahal nga yung ating cost of living sa pamumuhay natin, ang nangyayari, kulang ang sahod, bumabalik tayo sa utangan. No choice, uutang para ma-survive sa pagdating uli ng ating salary. Iyon po yung dapat nating maunawaan na mapag-isipan natin ngayon at aralin kung paano natin magagawan ito ng solusyon. And then, ayan. Nag-lock na siya. Oh, sorry. Jen, ayaw talaga. Sorry. Okay. Control your future. Sinasabi po dito, control your future. Your future is not the hands of your employer, your union, your government, your bank, or your broker. Tama naman po, di po ba? Na ang future talaga is nasa ating kamay, hindi sa ating employer. Kasi baka mamaya terminate tayo ng employer natin, wala man lang tayong hawak na yung para sa atin. Hindi rin po tayo dapat mag-rely sa ating government. Dapat po, individual, dapat meron tayong nakaprepare para sa ating sarili.
even yung bank natin or broker, hindi po nasa kanila ang ating future. The future is in your hands. Sabi nga, yung future is nasa kamay natin. Right now, we are making money po. Nagtatrabaho tayo para magkapera. Ang tanong po is, nakakapag-save po ba tayo? Sabi ng iba, meron naman po. Yung iba naman, nasa white. Dapat po talaga kahit maliit yung sahod natin, we need to discipline ourselves para makapag-ipon tayo paunti-unti. And then yung iniipon po natin, kailangan nating malaman kung paano ito mag-accumulate, paano mag-compound yung pera natin. Wag na natin gayahin si Juan na yung sinave niyang pera is sa ilalim lang ng unan. Kaya, nung kunin niya, yung pera niya, wala nang value kasi hindi niya na mabit yung inflation na sinasabi. Kaya dapat nating matutunan kung paano mag-accumulate yung pera at kung paano din dapat matutunan din po natin kung paano protektahan yung ating perang pinaghanap buhayan. Yun po yung dapat nating malaman. Kaya right now, we are working for the money. We need to save. We need to discipline ourselves. We need to learn how our money na sinisave is mag-accumulate. And then, we need to learn how to protect our money. And then, the next slide. Ayan. And then, sabi dito, be your own money manager. Sabi niya, understand how money works, make money work for you. Dapat po talaga matutunan natin kung paano ang pera magtrabaho. At dapat ang pera natin is magtrabaho talaga para sa atin. Para pagdating ng araw na wala na tayong work, kasi hindi naman lifetime tayo magkaka-work, hihina din ang ating katawan. Kaya ang dapat natin gawin para malaman natin kung paano magtrabaho ang pera natin, we need to invest time for learning. We need to invest knowledge para matutunan po natin. Hindi yung may nagyayaya sa iyo for learning, sasabihin mo busy ka lagi. At the end, marirealize mo yun. Kung ikaw ay tamaan na ng wala ng kalakasan. Hindi po ba? Kasi hindi naman talaga all the time malakas tayo eh. Kaya as long na we are productive, let's learn how money work for us and let our money work for us na dapat nating matutunan. Pag alam natin yun, you can build up a strong financial foundation. Kayang-kaya nating i-build up yung ating strong financial foundation. Yun po yung dapat nating matutunan right now. And then, as you can build up a strong financial foundation, sabi nga, as you can see, nakikita po natin dito yung step by step. Di po ba? Sabi nga, when we are building a house, dapat matibay para pag may dumating na kalamidad, hindi siya magigiba at safe ang family natin. But dito, makikita natin kung paano talaga natin yung step by step makikita yung tamang kaparaanan, tamang way, tamang formula to build up our strong financial foundation. The first step, as you can see, proper protections in life, health, disability. Dito po ngayon natin ipapasok na yung word na long-term care, long-term health care, SMO. Kasi right now, dapat po natin matutunan right now, meron tayong employer, nasa company tayo, meron tayong tinatawag na short-term SMO. Kung tayo man ay magkasakit, sagot ng company yon, sagot ng SMO nila. Yun ay short-term natin. But kung day off natin, hindi po tayo sagot nun. Kaya dapat po na isipin nating mabuti na habang meron tayong short-term SMO sa ating company, sa ating amo, dapat po matutunan nating kumuha ng long-term healthcare. Kasi kung wala na tayo sa amo natin, hindi naman natin madadala yung short-term na kinuha nila para sa atin. Kaya dapat talaga po, ito yung una nating i-apply para makabuild tayo ng strong financial foundation. Kasi kung may protection ka na sa sarili mo, ano man mangyari sa'yo, kasi ikaw yung breadwinner ng family, at the end, yung family mo, hindi kawawa. Kung ikaw naman nagkasakit, may magagamit ka. Kung na-disable ka naman din, meron pa rin sasalo sa'yo.
Kasi bakit? Naisabay mo yung pag-prepare mo ng long-term healthcare while you are having a short-term healthcare sa amo mo or sa any kind of company you are working right now. And the second step, manage debt. Sabi dito, dapat po may utang tayo na malaki yung interest. Dapat unti-untiin muna nating bayaran yon hanggang sa makawala po tayo sa pangungutang. At kung may utang man tayo, mas masarap pakinggan kung wala po tayong utang. Pero hindi naman po lahat ng tao ay hindi dumadaan sa pangungutang. Halos hindi ko siguro out of 10, baka 2 lang po yung walang utang. Iyon po ang na-observe ko. Reduce liability. Dapat po i-classify natin yung needs natin versus wants sa reduced liability ng sinasabi para hindi tayo malubog sa yung iba kasi kahit hindi gusto, kuha lang ng kuha, bili ng bili. Hindi nila naiisip na yung binili na hindi naman pala talaga totally needs. Gusto lang nila yun. Once talaga nilang bumili lang para magkaroon. Pero pagdating sa bahay, anong ginagawa po nila? Ang ginagawa po nila, tinatambak. Pero kung naisip mo yun, hindi mo naman pala totally kailangan yun. Gusto lang ng mata mo. Dapat inisip mo muna po yun bago mong binili. Kasi kung yung amount na yun, na binili mo nun, pwede mo na po yun na ilagay sa emergency fund. Doon sa third step po na formula na dapat makakope up po tayo ng emergency fund. Yung third step po is have an emergency fund. Dapat makakope up po tayo dito ng 3 to 6 months salary na nakaipon. Para in case of emergency, hindi po tayo babalik doon sa pangungutang na. Kaya ito po yung tamang way kung paano tayo makaka-build ng strong financial foundation natin na dapat nating matutunan at aralin. And then the last step po is build up savings and investment. Kung nagawa na po natin yung first step, second step, third step, nasa fourth step po tayo. Dito po natin simulan na yung pagsisave natin ng mga ari-arian, kung ano mang solid investment, pwede na natin yung doon na natin talaga ilagay. Although dapat nag-aano po tayo ng mga solid investment, dapat may liquidity din po tayo na para madaling magamit natin. Aside sa emergency fund, kasi kung kulangin yung emergency fund. Hopefully po, meron po na yung natututunan step by step. Yung unang step natin is yung protection na natin kasi breadwinner tayo. And this one is the new world of possibilities, the era of informed consumer, from do-it-yourself home improvement to self-booking, travel, shopping on eBay and Amazon, and being a member of Costco or SNR membership, more people are learning how to get a better deals and save more money on products and services. Dito po kay IMG, tuturuan po tayo na mag-DIY. It's do it yourself. Gaya na lang po ng pag-book natin ng air ticket natin. Para makasave po tayo ng time or money, we can do it by ourselves. Para hindi na po tayo dadaan sa travel agent. Isa na po yun na makakatipid tayo. At yung kung naaalala niyo po yung SM, maraming taong nagkukanda pumila para mag-registered, para magkaroon ng SM Advantage Card. Isa na po yung nanay ko yan dati. Umuwi ako, sabi ng nanay ko, sandali lang anak, kasi kukunin ko pa yung aking SM Advantage Card. Bakit po yung nanay ko nagganon? Kasi lahat ng sa loob ng department store sa SM is nagkakaroon po siya ng points. Ganon din po tayo dito kay IMG. Matututunan po natin yun. Pwede tayong ma-enjoy yung mga better deals under IMG. Pwede tayong makasave ng pera sa mga products and services na tayo mismo. Hindi na tayo dadaan sa kung sino pa man na agent. IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. Sabi nga, si IMG is a new concept of financial industry na talagang gustong tumulong sa mga taong gustong mabago ang kanilang buhay na makapagsimula na i-build talaga ng matatag yung kanilang financial foundation. Kaya dito, you can earn,
learn and earn in the financial industry. Yung, di ba, yung learn, sabi, pag inalis mo yung E, yung L, magiging earn. Matututunan mo po yan as we go on for the learning. Kaya dapat po, kung medyo tinatamaan na po tayo, kailangan natin na i-adapt at i-execute para maging successful yung ating goal. Sabi nga, thousands and thousands of people, all walks of life across the globe have benefited from IMG's platform. 2, ito na po yung first na benefits, yung get educated on all aspect of personal finance. Pwede, ma-educate po tayo sa mga sa ating personal na finances. At pag na-educate na natin at naaral na natin sa sarili natin, we can share it to others. Huwag nating sarilinin yung natutunan natin para meron din matuto. Have access to hundreds of financial products and services. Magkakaroon tayo ng access sa hundreds of financial products under IMG. Receive training and support to manage their money. Makaka-receive po tayo ng training and support to manage our own money at yung mga nasi-share natin, matututo talaga. Save money on various products and services. Ito na yung gaya sinabi ko kanina, makaka-save po tayo. And we can earn commission by sharing their know-how with customer in the fast-growing industry. Pwede tayo ditong mag-earn by sharing kung ano yung natututunan natin na pag-aralan sa IMG. Kasi ito yung fast-growing industry yung sinasabi. You can learn and earn in the financial industry. And next po. Do you know how money works? Sabi niya. The Ekström concept conceptualized that a person's responsibility generally decrease as wealth increases. As you can see po, we have two lines, the X curve concept. Ito pong X is hindi yung mga ex-boyfriend nyo or anong ex man sa buhay nyo. Nung ako yung umattend sa IMG, dito po ako natauhan na yung X pala is ito yung talagang life natin. Tanggapin mo ito sa ayaw mo, ito yung realidad. Yung X na it's X symbols na buhay pala natin. Kasi di ba yung life natin is sa gitna may if, life. Ito daw yung life natin, paano tayo maging matagumpay. Ang black line represent ng law of decreasing responsibility and the green line represent law of building wealth. There is a question po dito na malaki yung responsibility natin. We are still younger, and then walang ipon. Kaya ang tanong, we are generally less secure pa po dyan. And ang tanong pa is, what if we die too soon? Bata pa tayo, walang ipon, at napakalaki ng responsibilidad. Ano ang mangyayari sa family natin? Sabi nga nung isang friend kong siniran, di nga. Sabi, sorry for the word Hindi ko maisip po ano yung tamang ano. Pero sabi nila, di wala. Mag-iyakan na lang kung pareho wala. Pero hindi po yun. Dapat magkakaroon tayo ng thinking na solusyonan natin. We are younger. Di ba ang naghahanap buhay po sa age at 20, nakikita mo yung down na line, ang ano dyan, sa younger age natin, sa 20, kumikita na tayo ng pera kasi natututo na tayo maghanap buhay. And then up to 60 na magre-retire na tayo. Malaki ang responsibility natin. I-apply natin dito po yung ang madaming rason hindi nakakapag-ipon kasi kulang pa daw yung sinisweldo. Pero kung i-apply po natin yung abundance formula na create ito ni Bo Sanchez, yung 10-20-70 rule, dito po natin i-apply na i-disiplina yun natin yung sarili natin. 100% binigay ni Lord. 10% po i-bring back natin kay Lord. Anong mga relihiyon kayo naka-involve? Anong mga simbahan? Nakalagay po talaga yan sa Bible na ang 10% ibinabalik yan kay Papa Lord, kay Papa Jesus. Ngayon, yung 20% po, gawin na nating pay yourself, being a breadwinner. Iyon na po yung ilagay mo para makapagpataas ka ng wealth mo. Kasi nahihirapan po tayo, di ba, na hindi makapag-ipon. All we need to do is discipline ourselves,
we have big responsibility, we are younger, ilagay po natin dito yung 20%. And then 70%, yun na po yung pagkasyahin natin na after nating ma-receive yung salary and at the following salary, i-budget na po natin yung 70%. Kumuha na tayo ng gagastusin natin at yung iba sa family hanggang sa sumweldo ulit tayo. Balik po tayo dito sa stage na younger. Yung 20% po, iunti-unti natin yun na ipataasin papunta sa building wealth. Ang lalabas po is bababa yung law of decreasing responsibility natin. Pabababain po natin yun hanggang sa dumating sa pagtanda natin, sa future natin. Ngayon, ang tanong din po dito sa kabila is generally more secure na kung at the same time we have more responsibility, sinabayan natin paunti-unti na may napunta tayo doon sa building wealth. Ngayon wala na tayong work, all na tayo, nag-stop na tayo, yung pinataas natin natin na sinave, pwede na natin yung balikan. Kasi ang tawag na doon sa sinave natin, na dinisiplina natin yung sarili natin, inilagay natin doon at long time since na nagka-work tayo, lumaki po yun. Yun na po yung sasagot sa pagtanda natin. Yun ang mamatay man po yung tayo, yun ang magiging replacement natin sa family. Mas maganda rin nga po kung we live too long. Bakit? Kasama natin yung family. At the same time, meron magsusustain. Bakit po? Kasi pinataas natin yung wealth natin. Hoping po may inaunawaan tayo at kung may mga question po later on natin sasagutin. Kaya, di ba mas masaya pag marami tayong responsibility, i-discipline ang sarili, kailangan pa isabay yung pagpaakyat natin ng building wealth. Iyon lang po yung dapat nating gawin. Kung talagang hindi nakakapag-ipon kahit 20%, yun na po. Ngayon, the 10-20 rule, 70, sabi niya, you may need at least 10 times your income to properly protect your family. Dito po, sinasabing dapat may 10 times po tayong income na naka-prepare para sa protection ng ating family. Ito po yung 10-20 rule na sinasabi. Bakit po sinabing 10-20 rule? Dapat po yung annual income natin, ita-times po natin yun sa 12, yung annual natin, ita-times natin sa 10, and then i-times pa uli natin para ma-coop up natin yung 10 times na 10 annual na salary natin. Dapat yun ay ma-coop up natin. Kaya ang lalabas po dyan is magiging yan. Di ba ang yearly natin is 240, for example na lang. Ita-times natin sa 12, naging 240. And then, i-times pa natin sa 10, naging 2.4. Yun dapat po yung protection ng ating family. And then, you may need at least 20 times your income to have enough for your retirement. Sa retirement fee din natin, dapat 20 times, mas doble po doon sa protection na ihahanda natin for the family, and then sa retirement natin, dapat magkaroon tayo ng 20 times. Ang hirap daw, sabi nung kakilala ko, ang hirap gawin, pero hindi naman, sa atin po, hindi naman po kasi talaga natin kaya ito. Pero kung magsisimula tayo paunti-unti, pwede natin itong maabot kung may tamang kaalaman tayo. At paano natin i-calculate kung paano yung kailangan natin? The DIME method is only 1M. Money, health, determines the client insurables. Iyon po yun. Later, yung DIME method po is yun ang sinasabing kung paano ma-compute yung ating pangangailangan. Do you know how money works? What do the wealthy know that normal people don't? The magic of compound interest. Ito po yung sekreto ng mga mayayaman na hindi natin alam na pwede naman pala nating malaman. Sikreto po ito ng mayayaman. Even sa bangko, sikreto din to. Kaya yung mayaman yung bangko. Pero kay ING, hindi na secret kasi sinishare na po namin sa inyo. Nasa sa inyo na lang po yun kung paano ninyo i-adapt. As we can see po dito, yung 72 rule po, ito po yung, halimbawa, may sa 4% po, at magagamit po kasi natin ito sa, yung rule of 72, pwede itong gamitin sa pagkakautang natin,
or sa pagsisave natin kung paano kikita yung pera natin. Paano dodoble yung pera natin. For example, yung 4%, nakakita tayo ng 4%. And then gagamitan natin siya ng rule of 72. Kaya 72 divide 4 equals 18 years. Na ang pera po pala ay magdodoble every 18 years. Ang tagal, ano? Meron po tayong illustration na age 29. Kung sino man po yung may 29 years old dito, meron kang 100,000. Nilagay mo doon sa 4%. Ngayon, magdodouble ang pera mo is for 18 years. For example na lang, 29 siya, naging 47, saka lang nag-double. And then dumating yung retirement age niya, 65 years old na siya, binalikan niya yung pera niya kasi wala siyang work eh. Ngayon, 400. Do you think yung 400,000, tama na po yun sa retirement fee niya, sa retirement budget niya? Nakakalungkot pong isipin yung mga taong paniwalang-paniwala doon sa pinaglalagyan nila ng pera. Kaya dapat talaga po, matuto tayo individually na kung paano yung pera mag-grow. Paano nga ba? And then, the second illustration po is 72 divide 12 equals 6. Money doubles every 6 years. And then, same age, yung same age sila, 29, pero si isa, mas nalaman nila yung 12%, malaki-laki na magdodoble ang pera niya. Kaya 29 years old siya, naglagay din siya ng 100,000. And then pag 35, nag-200, 41, nag-400. Kasi every 6 years po yung double, mas maikli po yung pag-ano ng pera niya, na makikita niya kung paano nag-work yung pera niya, paano yung kinita ba. Tapos 40, 41, 400. Samantalang dito sa right side, 65 siya, sakalang ng 400,000. Eh, mas marunong yung isa. Kaya hanggang sa dumating na po yung retirement age niya, binalikan niya yung pera niya, naging 6.4. Kayo po, kung tatanungin, saan nyo gustong maglagay ng pera? Doon, i-example na lang po natin kung bank yung 72 divide 4. Pero sa bank po, walang nagbibigay ng 4%. Even 1%, wala po. Kahit sabihin pa nating TD, i-time deposit mo yon, wala pa rin. Although bibigyan ka ng payong, rice cooker, pakakapihin ka. Ako po before, naranasan ko yon, marami silang giveaway. Ngayon napagtanto ko, kaya pala ganun kasi hindi ka pa umaalis sa bangko, si bangko meron na pagdadala ng pera mo. Isipin na lang po natin yung dito sa right side, 65 years old, 6.4 ang naging pera niya. Pero yung isa, 400,000. Sino po ang nag-enjoy ng 6 million? Pero kung alam natin, ang paglalagyan, tayo na ang mag-enjoy. Sabi nga niya, the difference between 4% versus 12% is 6 million. 6 million is equivalent to 30 years salary of a person who earns 200,000. Tayo po nag-earn tayo ng more than 200. Pero nasaan na po yung pera natin annually? Oo, marami tayong responsibility. Pero kadalasan kasi po talaga, we are lack of financial education. Kaya right now, masaswerte po yung nasisiran na naaabot ng financial literacy kasi nasa kanila na talaga yung kanilang pag-adapt. Do you know about savings and investment? Ito po yung last page natin sinabi, yung sa Rule of 72, how mutual funds work, yun po yung example. Do you realize the interest in saving is currently too slow to offset inflation and taxes? That you are most likely losing money every day. Ako po, may isa akong na-sharean na friend. Nagtalo kami kasi pinapaintindi ko po sa kanya yung Rule of 72, how it works. But, ano pa po yung very aggressive po siya na sinasabi na sa bank daw po niya, ang pera hindi po nababawasan buo. Which is gusto ko sa kanyang maintindihan kung ano lang yung dapat na ilagay sa bank at kung saan dapat niya ilagay ng tama na mag-work yung pera niya. At the same time, nag-work siya, di po ba? Kaya sabi ko, hindi mo lang alam, araw-araw ka na wawalan ng pera sa bangko. Pero she can't believe it na. Kaya sabi ko, okay, many people will face the problem of living long life without adequate income. Kung kulang talaga tayo sa kaalaman,
talagang mamumroblema tayo sa pamumuhay natin kung wala tayong magiging income. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng maraming matutunan yung mga makabago na kung saan i-adapt natin. With understanding and proper preparation, you can build up your future retirement. Sabi nga talaga, maganda kung nauunawaan mo, matututo kang mag-prepare at makabuild ka sa magandang kinabukasan mo. Do you know about life insurance? Dito, sabi, kung alam daw, do you know the difference between term life, whole life, universal life, variable life, index life? Dapat po, kung mayroon nagre-refer sa atin ng mga friend, ay, kuha ka ng ganito, maganda. Dapat po, inaaral din po natin. Hindi yung pumipirma na lang tayo. Kasi, pag nagkaroon ng emergency, magki-claim ka ng benefits mo, yung pinirmahan mo pala, hindi akma doon sa binayaran mo. Kaya dapat po, aralin natin kung anong kind of insurance yung kinuha mo. Kung ito'y whole life, universal life, variable, or index life. Dito po kay IMG, tinuturuan tayo makakuha ng term life insurance kasi maganda. Hindi, while we are paying is, napapakinabangan natin. Kaya dapat po talaga, maglaan po kayo ng oras, hindi lang na-sharean kayo, kumuha ka rin, pero hindi mo alam kung anong kinuha mo. Para pagdating ng araw, walang sisihan. Alam mo kung ano yung pinirmahan mo. Alam mo kung anong benefits mo makukuha. Ganun po pag bumibili ka ng long-term healthcare. How group insurance in your workplace works? As of now, ano nga ba yung insurance natin dito sa workplace natin? Yung nagiging resulta. Kulang tayo yung short-term HMO natin sa ating employer. Pag holiday, hindi tayo kasali. Yun lang ang nakakalungkot minsan kasi yung ibang employer, lahat ng sakit is sinasama. Gaya ng friend ko, anumang sakit, kahit yung sabi ng malala na, i-kinaber yun ng employer ng friend ko, pero ako hindi. Iba-iba yung employer natin, kaya iba-iba rin yung pagkakaintindi nila at iba-iba rin yung gusto nilang insurance na kuhanin. The DIME method is to calculate your insurance need is only one method to help determines client's insurance need. Dapat alam nyo po kung ano yung kailangan at magkano yung dapat nakuhanin ng isang kliyente nyo. Are you properly insured or underinsured? Right now, yung mga IMG dyan, kung merong naka-properly insured yun. Pero yung iba, underinsured. Kasi kulang pa nga sa kaalaman. Dapat po kung kukuha tayo, kung kukuha tayo ng insurance, dapat i-action natin, bata pa tayo. Huwag na natin intayin yung mayroon na tayong maramdaman. Para kung mayroon na tayong nararamdaman, sino bang insurance company ang magbebenta sa iyo? Yung isang kaibigan kong senior ko 10 years ago, piniim ako ngayon kasi may nararamdaman na siya. Pero sad to say, lagpas na siya ng 60. Sabi ko, sorry po, kasi ang ko lang, hanggang 60 yung nire-refer namin. Sabi ko sa kanya. Kaya dapat tayo, are you insurable or uninsurable? Dapat, kung insurable pa tayo, dapat kumuha na tayo para mapaghandaan na yung darating kung ano man yun. Are you the type of person who buy insurance but puts the policy in the cabinet and never looks at it? Isa po ako dito. Nung una po, nagperma lang din naman ako. Tapos, hindi ko naman din binasa yung policy. Pero unti-unti, nung ako'y natututo na, nireview ko po uli yung policy ko bago ko tinago. Ngayon po, kung may mga baguhan tayo na nag-iisip na i-secure ang kanilang future, i-secure ang kanilang long-term healthcare, basahin niyo po yung policy niyo para unawain at intindihin mabuti kung ano yon. Kasi baka mamaya may emergency dumating, meron naman pala kayong benefits, hindi niyo nagamit. Kaya dapat po, unawain niyo mabuti kung ano yung policy niyo. At pwede niyo nang itago, paminsan-minsan pwede niyo buksan, at kung mawala man tayo, iyon ay lalabas sa cabinet replacement natin para sa family. Di po ba? Kasi mahal natin yung family natin. Kaya natin gustong i-prepare yung bukas, yung darating na mga araw.
Yun po yung dapat nating matutunan talaga right now, lalo na sa mga nangyayaring crisis. Ito ngayon, next po, Ma'am Chin, ayaw talagang umano yung aking ano. Do you know about long-term care? What if you live too long? Sabi niya. The long-term care is necessary to provide you healthcare when you retire or when you stop working. Someone to take care of you when you get old. Yun. At yung ating kukunin pong long-term HMO, insurance, pwedeng mag-provide sa atin ng healthcare kung tayo magkasakit. Yun ang gagamitin natin. At kung mag-retirement po tayo, pwedeng yun ang mag-taking care of sa atin pag matanda na tayo. Yung mga singles dyan, dapat kung wala kayong forever, kasi sabi hindi uso ang forever, i-adapt nyo lang po yung long-term healthcare natin na Kaiser. Siya ang forever natin. Kung wala talagang dumating na forever na hulog ng langit. Kaya dapat nating pag-aralan na talaga. The long-term care has also the lifetime income option that can provide you with income as long as you live. Sabi niya. Kaya dapat nating ihanda. Mapaghandaan yung ating golden years daw. You can prepare for your golden years. Kung may kaalaman ka, magaganda talaga yung iyong future kahit wala kang forever na sinasabi. Kasi andyan na ang kaagapay mo, si Kaiser. What if we live too long daw? How comfortable is your healthcare situation after age 60? Depend on the decision you make today. Nasa sa inyo pong decision kung paano ka magiging comfortable ang sitwasyon mo at the age of 60. It's your decision today. Do you expect the government or children to take care of you if you live too long? Dito po sa word na itong, do you expect? Some of my friends, sabi niya, di ko na kailangan maghanda ng long-term healthcare ko kasi mga anak ko hindi ako papabayaan. Ang ano ko po sa kanya, hindi ko siya kinontra, pero nung kami na lang na dalawa, wala na yung karamihan, sabi ko, hindi po maganda kahit na pagtapos natin sila. Huwag natin gawin silang retirement fund. Kasi magkakapamilya sila. Kanya-kanyang silang pamilya. Paano na lang po kung tinamaan tayo ng sakit, hindi tayo nakapag-prepare sa ating sarili. May family yung anak mo. May sakit ka. Sino uunahin? Siyempre yung anak muna niya uunahin, di po ba? Bago ikaw. Nakakalungkot isipin, pero meron na po akong na-survey nung umuwi ako ng Pilipinas na gano'n na nangyayari. Kaya yung mga anak, sineran ko po, pero awa po ng Diyos is, sabi niya, nag-iisip pa kung i-adapt nila yung learning. Kaya mas masarap po talaga para makapag-prepare while we are productive. Simulan na natin para masarap yung buhay kahit umuwi na tayo kasi hindi naman tayo lifetime dito sa abroad. Ngayon, may active tayo, kailangan natin i-disiplina. Yung pag-ipunan natin sarili natin, kahit na, di ba ang hinihingi na nga lang natin is 20% sa 100% na binigay na Lord. Yun na lang ang simulan nating i-disiplina para pag uwi natin, hindi naman tayo mukhang kawawa. Di po ba? Do you know about the high cost of education? Do you know most parents don't prepare their children's college educational funds? Many would prefer not to think at all, hoping that things will somehow work out. Dito, maraming parents ang hindi nag-prepare ng pang-paaral. Although minsan marami namang hinahawakang pera. Ano sinasabi? Bahala na ang bukas, bahala na si Batman. Ang inuuna is pabongga-bongga, pagala-gala, pa-party-party. Pero mas masarap pa rin talaga unahin natin na isipin na magtabi para sa educational funds ng ating mga anak, lalo't kung maliliit pa ito, para ano man ang gusto nila, may susupport natin sila. Maraming nagsasabi na libre na daw yung public school. Pero ang tanong doon, tuition fee lang naman yun sa miscellaneous, pero yung pamasahe, alangan namang sagutin pa. Syempre hindi na. Kailangan kahit papano, mayroon tayong nakalaan. Kaya dapat nating itong paghandaan. Very important po magkaroon tayo ng karunungan sa college cost.
sa admission, etc., process, etc. Kasi yearly, tumataas po yung bayarin sa school, kung ano man yung mga ibang kailangan. Siyempre, hindi naman lahat sa government po yun. We need to be prepared pa. We can put so much time and money into raising our kids and then become unwilling to look into college planning. Sabi niya, dapat po, isipin natin, kasi mahal natin yung mga anak natin. Dapat paghandaan talaga natin ito. We need to take charge of our children's future. Hindi yung bahala na si Batman kung makapag-aral sila. Kasi kami nga, hindi nakapag-aral. Huwag na po tayong selfish. Gusto natin magkaroon ng magandang buhay yung ating mga anak. Gawin po natin yung nararapat right now na maghanda. Protect your future, sabi niya. Do you know without proper planning, your assets and family may not be protected? Who will care for your underage children? Tayo po nasa abroad right now. And then, kung may underage tayo, syempre may pinagkakatiwalaan po tayo doon para asikasuhin yung bata, lumaking maayos, at ma-guide. Syempre, meron tayo doon na napag-iwanan. Dapat kilala natin yun. How well you keep an 18-year-old from spending his inheritance. Kung may 18-year-old na rin po tayong anak, kailangan natin turuan yung kung paano yung magiging buhay niya kung wala na tayo. Paano niya i-handle yung konti mong maiiwan? Paano niya mapagyayaman iyon na hindi siya maghihirap back sa paghihirap? Kaya dapat po turuan natin yung ating anak. Kung it's your home, dito po pumapasok ngayon sa mga ito yung dapat magkaroon tayo ng will of testament, kasulatan. Yun po yung nung bata ko, naririnig ko sa part ng mayayaman lang pala. Yung mayayaman, may mga will of testament. Pero nung napunta po ako sa IMG, doon ko natutunan na even middle class tayo, even meron lang tayong sinasabi nga ng isang matanda, gabanig na lupa. Kung may dalawa kang anak, you need to write down na i-specific mo yung name nila para hindi sila mag-away. Ngayon, halimbawa, may bahay ka, may mansion, dapat i-specify mo doon sa kasulatan mo kung kanino mapupunta yon para walang away, walang argument. Kung mayroon naman po kayong malaking pera sa bank account nyo, i-specify mo po kung sino ang dapat kumuha. Kasi kung wala po kayong kasulatan, mapi-freeze lang po yung account ninyo. And then, can you avoid family arguments over your belongings in keepsake? Para maiwasan po natin yung away-away. Sa family ko po is nangyayari to now, yung pag-aaway-away sa lupain ng lolo ko. Kasi hindi maayos yung kanilang testamento. Who will operate and own your business? Ito po, kung kilala niyo si Henry C., di ba, namayapa na po si Senior Henry C. Pero yung mga business niya is still ongoing. Bakit po? Maayos ang kanyang will of testament kung sino yung nag-ooperate ng business, kung sino yung nag-ooperate ng kabilang business. Walang away yung kanyang naiwan. Kasi yung will of testament niya, yung kasulatan niya is maayos pong nagawa bago siya nag-pass away. Who decide your healthcare or end of life decision? Sino nga po ba ang mag-decide sa healthcare mo, sa life decision mo? Do you have a will? Well, kung wala pa po tayong will, try na natin gumawa ng will of testament natin para hindi magulo yung maiiwan natin. It's good to have your wishes documented. Dapat talaga maisaayos natin ito kahit kaunti. Kasi yung mapag-iiwanan is walang gulo. Sa nakikita nyo po, control your future, very big, bold letter. Bakit daw po yun very big? Para pag maalala nyo po, kaya pala very big yun kasi control your future. The future is in your hands. Ikaw po ang gumagawa ng ikagaganda ng iyong bukas. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. Huwag mong hayaan yung kapitbahay mo ang gumawa ng iyong ikagaganda ng buhay mo. Be your own money manager. Be your own money manager. Understand how money works. Sabi nga, kanina natakal na natin ito sa pinagdaanan natin. Understand how money works. Alam natin kung paano talaga magtrabaho ang pera. Hindi yung tayo lang magtrabaho. Pwede naman pala natin patrabahuhin ang pera natin habang tayo ay nagtatrabaho para sa pera. Hindi po ba?
Some benefits of become an associate member of IMG. Some benefits of being an associate member, once na nag-join na po kayo, ang tawag sa inyo is associate member of IMG. And you can enjoy the benefits. The first benefits po is magkaroon ka ng financial education workshop. May workshop po tayo, 1 to 6. Doon po hihimay-himayin lahat na matututunan natin in a deeper way kasi yung tinatakal natin right now is just only the basic learning. And then, may financial check-up. Nung umalis po tayo sa Pilipinas para makapag-abroad, di ba nag-undergo tayo na medical? Noon hindi ko alam na may financial check-up din pala. Kaya, nung as I go on sa Hong Kong at napunta ako sa IMG, sabi ko, pwede palang mag-financial check-up yung bulsa natin kasi baka daw cancer na yung lumapo. Nung time na yon hindi pa naman cancer yung bulsa ko. Pero malapit na. Kaya, natauhan ako. Yun yung sabi ko, pag fit to work ka, dapat pala mag-undergo ka din para maging okay din yung mag-financial check-up ka rin para maging okay yung bulsa mo. Hindi papunta sa pagkabutas. Asset preservation services, matututo po tayo ditong mag-preserve natin yung mga pinaghirapan natin, yung mga asset natin na tayo mismo ang gagawa, iba-bypass na natin yung mga agent. Discount from real estate companies. Meron po tayo dito sa IMG ng mga real estate companies. Pag tayo po bumili, discounted tayo, or kung tayo man may friend na i-refer doon, yung company yun magbibigay sa atin ng reward. And then discount on various financial products and services, save money on car and home insurance. Kung yung bahay mo at car mo, ikaw na ang gagawang mag-insure, hindi ka na magtatawag ng agent, discounted ka na. Nakasave ka pa ng time, nakasave ka pa ng bayad, di po ba? Access to life products and services, access to investment, retirement products, matututunan po natin yan. Get accredited with various financial products providers. Dito po is maraming mga various financial product providers na pwede tayong magkaroon ng access. We can build a business in the financial industry. As right now po, as ang nangyayari, is magandang ma-involve kayo sa business ng financial industry kasi ito yung number one na na magandang matutunan. Opportunity to travel the world. Pwede ka pong magkaroon ng opportunity na mag-travel the world kung saan-saan for free. Pero syempre, meron po siyang ikaw susundin na kung magka-qualified ka. Become an associate member of IMG. Ito na yung sinasabi natin kanina ng Financial Education Workshop. Matututunan po natin dito, kulang ang sweldo natin, kinakapos. We can learn how to increase cash flow. Dito po, magbigay lang tayo ng oras, paano natin ito magagawa. Debt management, matututunan po natin yan. Building a strong financial foundation, building wealth, asset accumulation, retirement planning, and wealth preservation. Building a business in the financial industry is so nice and so good if you adapt and learn. Kaya lahat po nakikinig na first timer, hopefully, meron po kayong naunawaan at kung ano man yung katanungan ninyo ay sasagutin natin. Financial education is the key, sabi niya. Gaya ng pinagdaanan natin kanina, nakapaloob dyan yung orientation. Ito yung ginagawa natin. We're discussing the basic information from IMG, practical money management, cash flow, membership benefits, financial check-up. Ito na po yung kanina, natapos natin. Magkakaroon din tayo ng more on trainings pag kayo po ay naging member ni IMG. Read the IMG books. Kung nakikita niyo po yung books dyan, na blue, SSBYF, malaking tulong po yan sa bawat isa sa atin. Magkakaroon din po kayo ng workbook once you become an IMG member kasi mag-workshop nga po kayo. Kaya exclusive lang po yan sa IMG yung mga books na yan. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it by yourself. Aralin po natin kung paano mag-DIY. Iyon po yung dapat sa mga panahon na ito, natututo na po tayong mag-DIY. Kaya sabi nga, access to major products provider, financial education is useless without execution.
nag-join po kayo, ang tawag sa inyo is you are a member now. You are now a broker. And then you can have an access through these big companies in the Philippines. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako is yung nag-member ka, naunawaan mo na siya dahil kumuha ka na ngayon ng iyong long-term healthcare. Sa healthcare po, magkakaroon kayo ng access. Yung short-term and long-term, may senior care po tayo dyan. Yan po yung dapat yung matutunan na benefits natin. Yung life insurance po, mayroon dyan MB Life, Fidelity, PhilAm, yung mga buy terms invest the difference, may yung sa pension, retirement, education, you can have an access po dyan, pero dapat magbigay kayo ng oras, hindi yung basta lang isang beses lang kayo nakapakinig, gusto nyo na, pero at later on magsisisi kayo. Dito po, marami tayong benefits na matutunan. Nasa atin na lang po kung paano natin i-adapt at i-apply, i-execute. Magkakaroon kayo ng access sa investment under Rampware. Kami po na nasa IMG na is yung natutunan na po namin maglagay dyan ng investment na long term. Yung under Rampware po is yung Soldivo, Filiquity, Atram, PAMI, Sun Life, at mayroon tayong MyTrade. Yan po yung matututunan ninyo. Magkakaroon kayo ng access dyan. And real estate, as you can see, big companies yan. SMDC, Ayala, DMCI, Vistaland, MegaWorld. Kung kayo bibili ng property, pwede nang mag-direct kasi isa yan sa benefits mo, discounted ka na, pwede ka pang magkaroon ng points in return sa iyo kasi naka-discount ka na kasi benefits mo yan. General insurance, nakapaloob din po yung MAFRE dyan, insurance, QBE, and then Malayan. Ito po yung yung mga sa insurance na general insurance, mga non-life po, pwede mo yan ikaw na po ang gagawa dyan. Yung allied services naman po, APS, Asset Preservation Service through IMAX. Kung gusto nyo pong maglagay ng korporasyon, maka-less cost po kayo. Gamitin niyo po yung being IMG member nyo. Kayo na mismo ang mag-direct. Less cost po yun. Kaysa sa labas kayo magpapagawa, aabutin ng 100K plus. Pero kung sa IMG kayo, less cost po. Napakaswerte po natin kasi sa pagiging member natin, ang dami nating pwedeng gawin. Pwede nating maka-discount. Yung Kaiser Medical Center po dito is kung ginawa niyo po yung IMG business, pwede po kayong mag-qualified ng short-term HMO. Although kumuha na po kayo ng long-term healthcare nyo na individual sa Kaiser, para din nyo po magamit yun, pwede po kayong mag-qualified ng, kung kayo yung may running po dito, yung may qualification po na mag-qualified ka para magkaroon ka ng short-term HMO. Kung yung marketing direct po nagraran, pwedeng magkaroon ng 70,000. Ang SMD app po, pwedeng magkaroon ng 100K app para lang sa short term po yun. Marami ka lang, kung ano yung natutunan mo, share mo at inadapt nila, magbibigay po yung company natin ng syempre reward ang tawag doon. Kung yung ozone layer naman po, product natin siya, tie up is kung gusto niyo lalo kayong gumanda, ma-maintain niyo yung ganda, or gusto niyo lumakas pa, or ang mister niyo, magpa-appointment po kayo sa ozone. Huwag na po kayong pupunta sa Reiki Bello kasi mas mahal. Kay ozone, discounted na kayo sa ozone clinic, ozone therapy. Pwede na kayo dyan ma-maintain yung ganda niyo, yung kalakasan niyo, di po ba? Yung informatics naman po is discounted po tayo. Yung mga anak natin, kung gusto nating pa-take ng short-term courses, pwede po nating i-enroll sila na discounted tayo dahil benefits natin yan being IMG member. And then, sabi dito, take action, secure future now. You will always have an excuse not to save or invest. Sabi niya, no matter what your excuse is, one thing is for sure. Ano po yun? Yung one thing is for sure. You're going to get old next year. No matter what your excuse is,
your child will grow up and enter college and you will need money for her education. Kaya dapat nating matutunan na ngayong paghandaan na mapaganda rin ang buhay ng ating mga anak. And then, sabi niya, you will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse, one thing is for sure, you're going to get old next year, no matter what your excuse is. Ito na yun, yung mga anak na mag-enter ng college. Kaya dapat isip-isip din yung mga mommies or daddies na i-secure na natin yung future ng ating mga anak. We need to take action, secure your future now. No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. Di po ba? Mag-i-stop yung active income natin, paano na kung hindi natin mapaghandaan. Kaya dapat natin, you have to be prepared for these kinds of situation. Dapat talaga matutunan natin yung mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Sabi niya, be with the group who inspire you. When the members of your group save, they will also inspire you to save. Pero kung ang group mo is go to hiking, magchika-chika sa labas, mahahawa ka kasi 4 sila, 1 ka lang. Kaya dapat doon ka sa may inspire kang mag-save para maging maganda yung kinabukasan mo habang nasa labas ka ng bansa. IMG mission is to convert people from being spenders to savers and to teach them how to save the right way, sabi niya. Ito ang masaya kay IMG kasi gusto talaga niyang maabot lahat ng tao na matutong mag-save, not a spender totally. If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Sino po ba ang gustong mamatay na poor? Sabi nga ng asawa ko, ang hirap naman kung mamatay pa akong naghihirap. Kaya sabi ko sa kanya, double time, double your effort para mapaghandaan mo yung bukas mo. Kung hindi mo na kayang mag-work, may naka-prepare ka na. Ito yung sinabi ko sa kanya dati. Start your journey toward financial freedom with IMG. And thank you very much po sa mga nakinig. And hopefully, meron din po kayong natutunan sa akin sa mga oras na nilaan nyo. Thank you very much and God bless. Hope to see you.